Samantala ng sumunod na araw naman ay nakatanggap ng mensahe ang ating bida, at ito ay patungkol sa resulta ng katatapos lamang na martial arts examination, at ayon din dito ay nangunguna ang ating bida na nakakuha ng mahigit 11,000 puntos, at dahil nga sa opisyal na resulta ng pagsusulit na ito, ay naging masaya naman ang ating bida dahil natupad ang nais niyang maging first place sa pagsusulit. Naging usap-usapan nga din online ang patungkol sa naging performance ni Xu Jingming sa pagsusulit, dahil sa hindi sila makapaniwala na isang i-rank lamang umano ang nanguna, at ayon nga sa kanila, ay pangkaraniwan umanong mga Tier 1 high-level superhumans ang madalas nangunguna sa provincials, kaya ngayon ay napapatanong na din sila kung ang isang i-rank na hindi pa ganap na ability user, ay maaari ding maging top scholar sa pangkalahatang probinsya. Samantala sa paaralan naman nila Xu Jingming, ay dumagsa ang mga bias na reporter mula sa iba't ibang estasyon, at tinatanong nga nila ang guro at principal ng paaralan, patungkol sa kaduda-dudang resulta ni Xu Jingming sa nakaraang martial arts exam umano. Ayon nga din sa mga reporters na ito, ay maraming tao ang nagsasabi na nagkaroon ng dayaan sa pagsusulit, kaya naman hindi nila pinaniniwalaan ang resultang inilabas ng organisasyon, at nais nga nilang marinig ang paliwanag ng paaralan patungkol dito. Kaya naman agad na sinabi ni Principal Zhao, na nilagay na nila sa website ng paaralan ang buong video ng pakikipaglaban ni Xu Jingming sa mga halimaw, sa naganap na martial arts exam, kaya naman maaari na nilang mapanood ito, at ang mga video nga na ito ang magpapatunay na walang naganap na dayaan sa martial arts exam, kaya hindi nila maaaring pagdudahan ang isinagawang martial arts college entrance exam ng organisasyon. At matapos ngang makita ng reporters ang mga video, ay hindi sila makapaniwala na kayang patayin ni Xu Jingming ang mga Tier 1 na mababangis na halimaw. Sa isang pag-atake lamang, bukod doon ay sinabi nga din ng mga ito na malamang sa isang reinforced type ability user daw ang ating bida, dahil imposibleng isang mahinang lightning type lamang siya, at dahil nga din sa nakita nila sa video na lakas ng ating bida, ay hindi sila naniniwala na isang i-rank lamang si Xu Jingming, lalo na at bagong awaken pa lamang siya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas pa sa mga Tier 1 na superhuman o ability users. Sunod ay sinabi nga ni Principal Zhao, na siguro naman ay naniniwala na sila ngayon, na walang dayaan na nangyari at totoo ang inilabas na resulta ng pagsusulit, at bilang unang estudyante nga sa Jiangcheng na nanguna sa provincial scores, ay nararapat lamang na makatanggap siya ng gantimpala. Agad nga din nilang pinakita sa publiko ang 1,000,000 yuan na gantimpala para sa ating bida, at maliban nga daw sa perang ito, ay makakatanggap pa si Xu Jingming ng mga pamamaraan o techniques para sa mga ability users, mula sa Education Bureau ng kanilang probinsya, bukod doon ay magbibigay din ang kanilang lokal na pamahalaan ng karagdagang pera at resources para sa ating bida, at isang bagong bahay o villa. At habang abala nga ang lahat ng mga reporters na kumuha ng video at larawan para sa kanilang reports, ay dumating naman ang isang babae, na agad inalis ang kanyang mga salamin, at sinabing kahit pa naglabas na ng video ang paaralan nila Xu Jingming, patungkol sa ginawa niyang pakikipaglaban sa mga mababangis na halimaw, ay hindi umano ibig sabihin nito, na mawawala na ang kanilang pagdududang gumamit ng ipinagbabawal na droga si Xu Jingming, kaya naman kailangan nilang makumpirma kung ano talaga ang antas ng kapangyarihan na meron ang ating bida. Sunod ay pabulong namang tinanong ng principal ang guro ng ating bida, kung bakit hanggang ngayon ay wala pa si Xu Jingming, pero sinabi lang naman ito na kakatawag lang niya sa ating bida, at sinabi nga ni Xu Jingming na kasalukuyan siyang nasa martial arts gym, upang mag-ensayo, pero anumang oras ay maaari na din daw siyang dumating. Dahilan upang bahagyang matawa na lang ang principal, dahil kahit umano kakatapos lang ng martial arts exam, ay patuloy pa din sa pag-ensayo ang ating bida, sabay sabing kakaiba umano talaga ang bagong provincial top scholar na si Xu Jingming. At makalipas pa nga ang ilang sandali sa loob ng opisina ng principal, ay nanginginig ito habang naglalakad palapit sa kanilang mga bisita, kasabay ng pag-alok nito na mag-tsa muna sila. At matapos nga niyang ibaba sa lamesa ang mga tsa, ay naisip nito na tulad umano ng kanyang inaasahan sa mga high-level superhuman o ability user, na hindi na mabilang kung ilang ulit nang nakaharap ang mga mas mababangis pang halimaw, ay nakakatakot talaga ang kanilang presensya, at dahil nga daw sa aura pa lamang ng mga ito ay sobrang bilis ng pagtibok ng kanyang puso, at dahil nga din sa katahimikan sa lugar, ay napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili, kung hindi naman siguro sila mag-aaway di ba? Hanggang sa biglangang nagsalita ang babaeng ito, at sinabing matagal-tagal na din mula nang huli silang magkakaharap, at magkita-kita sa isang lugar lamang, sabay tanong kung sino ang nais nilang ma-recruit sa pagkakataong ito. At ang babaeng ito nga ay si Zhang Zhaoyu, ang Director of Admission mula sa Modus Superpower University.
Director Zhang, hindi mo na kailangan pang magtanga-tangahan at magpanggap na walang alam wika naman ng isang ito. Sabay sabi na matapos nilang mapatunayan na totoo ang resulta ni Xu Jingming sa pagsusulit, ay sisiguraduhin ng Qingjing University na makukuha nila ang ating bida, at ang babaeng ito nga ay si Su Yun, ang Director of Admission mula sa Qingjing Superpower University. Ang lalaking ito naman ay si Wu Yuan, ang Minister of Admission mula sa Jin City Superpower University, na nagsasabing hindi umano dapat makampante si Su Yun, dahil hindi porket sinabi niyang makukuha nila ang ating bida, ay mapupunta na si Xu Jingming sa kanilang universidad, sabay sabi ding ayon sa kanya ay mapupunta si Xu Jingming sa kanilang Jin City University. Kaya naman agad na nagkainitan ang dalawang direktor, habang si Zhang Zhaoyu naman, ay naisip na hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng alitan ang mga direktor at guro ng kanilang mga paaralan, sa tuwing nagkakaroon ng special recruitment sa mga top scholars, hanggang sa biglangang binuksan ni Xu Jingming ang pintuan, at agad na binati ang mga guro o directors mula sa iba't ibang paaralan. Dito ay bahagyang nagulat ang mga directors, bukod doon ay bahagya ding nagdilim ang kanilang mga muka matapos makita ang ating bida, kasabay ng pansamantalang katahimikan sa kwarto. Hanggang sa ilang sandali pa, ay naisip ni Zhang Zhaoyu na mukhang nasa magandang kondisyon ang ating bida, dahil bukod umano sa tila kaisa na niya ang kanyang sandata, ay ramdam din niya ang malakas na spiritual na kapangyarihan mula kay Xu Jingming, na mukhang hindi din umano nagpabaya sa kanyang pag-eensayo, kahit patapos na ang pagsusulit. At higit na daw sa lahat, ay mukhang hindi man lang nakaramdam ng kaba o takot ang ating bida, mula sa pressure na nanggaling sa kanilang tatlo, na mga high-level superhumans. Sunod ay pinakilala nga ni Principal Zhao sa ating bida, ang tatlong directors mula sa iba't ibang universidad, kaya naman muli silang binati ni Xu Jingming. Matapos nito ay tumayo sa kanyang upuan si Zhang Zhaoyu, at matapos nga niyang tawagin sa pangalan si Xu Jingming, ay sinabi nitong napanood nila ang video ng pakikipaglaban niya sa martial arts exam, at kapansin-pansin nga daw ang lakas ng abilidad ng ating bida sa pakikipaglaban, gayon na din ang nakakamangha niyang techniques. Gayunpaman, ay mayroon nga daw siyang katanungan, dahil ang pinakitang kapangyarihan ni Xu Jingming sa pagsusulit, ay hindi tugma sa i-rank niyang abilidad na nauna na nilang pinarehistro, at dahil sa masyado nga daw mahina ang kuryente ng i-rank, ay nais niyang ipaliwanag at sabihin ni Xu Jingming ang katotohanan. Ayon naman sa ating bida, ay inaasahan na niyang magtatanong sila patungkol sa kanyang abilidad, kaya naman agad niyang sinabi na bago ang araw ng martial arts exam, ay tinamaan siya ng kidlat sa kanyang bahay habang nag-eensayo, at matapos nga daw noon ay napansin na lamang niya, na lumakas na ang kidlat o kanyang abilidad. At dahil nga sa paliwanag ng ating bida, ay agad na sabi ni Su Yun at Wu Yuan, na mukhang nagkaroon umano ng superpower mutation si Xu Jingming. At muli ay tinawag nga nito si Xu Jingming, upang sabihin na malamang sa hindi pa alam ng ating bida ang tungkol sa mutated superpower, pero sa di inaasahang pangyayari nga daw, ay aksidente niyang naidala ang isang superpower detection device, sabay sabi na lumapit umano si Xu Jingming upang masubukan ito. Agad namang lumapit ang ating bida, at dito ay sinabi ni Zhang Zhaoyu na gamitin lamang ni Xu Jingming ang kanyang abilidad, habang ang principal naman ng kanilang paaralan, ay halos mataes sa pagbuhat ng sibat ng ating bida. Agad namang ginamit ni Xu Jingming ang kanyang kidlat upang masukat ang antas ng kanyang abilidad, at hindi nga sila makapaniwala na napakabayolente umano ng kidlat ni Xu Jingming, at dahil nga din dito ay tila nakakaramdam ng kaba si Su Yan. At makalipas nga lang din ng ilang sandali, ay napag-alaman nilang naging matagumpay ang pagdetect nito sa abilidad ng ating bida. Bukod doon ay napag-alaman din nilang ang abilidad niya ay tinatawag na Purple Cloud Divine Thunder. Pero matapos nitong simulan ang pagdetect sa lakas ng abilidad ni Xu Jingming, ay isang kakaibang tunog ang nagmumula sa device, at bigla nga itong nawasak at sumabog, kaya naman masyado ang gulat nilang lahat sa kanilang nasaksihan. Agad nga ding tinanong ng principal kung ano ang nangyayari, pero sinabi lang naman nilang ngayon umano ay kumpirmado na ang lahat, at dahil sa sumabog ang pangkaraniwang detection device, ay malamang umanong isang S-rank o higit pa ang antas ng abilidad ng ating bida, habang si Zhang Zhaoyu naman, ay agad lang naisip na hindi umano sila nagkamali ng desisyon sa pagkakataong ito, gayon na din sa nais ilang isugal ang lahat basta makuha lang ang ating bida. Samantala agad namang sinabi ni Director Wu Yuan, na handang magbigay ang Jin City University ng 4 na milyong yuan, at mga C-rank na kagamitan bilang bonus, pag pumasok siya sa kanilang universidad, maliban doon ay libre nga daw ang lahat ng superpower technique, gayon na din ang mga combat techniques, na kakailanganin niya sa 4 na taong pag-aaral. Pero sinabi naman ni Director Su Yun,
na masyado umanong maliit ang offer ng Jin City University, sabay sabing handang magbigay ng 6 na milyong yuan ang Qingjing University sa ating bida. Bukod doon ay maaari ding magamit ni Xu Jingming ang lahat ng kagamitan, superpower techniques at combat techniques na meron ng kanilang paaralan, nang libre sa loob ng 4 na taon habang siya ay nag-aaral. Kaya naman agad naisip ng ating bida na napaka-generous umano ng offer ng Qingjing University. Habang si Zhang Zhaoyu naman, ay sinabing walang maibibigay na pera ang kanilang paaralan, pero pagdating nga daw sa mga kagamitan at techniques, ay kayang tapatan ng kanilang Modu University ang alok ng ibang paaralan. Bukod doon, ay bibigyan nga daw nila ng S-rank resources ang ating bida kada taon, kung pipiliin niya ang Modu University. At masyado nga ang gulat nila Director Suyon at Director Wu Yuan, matapos marinig ang S-rank cultivation resource, kaya naman agad na nagtaka at tinanong ng ating bida, kung ano ang S-rank resource na tinutukoy ni Director Zhang Zhaoyu. Agad namang tinanong ni Director Zhang Zhaoyu, kung narinig na ba ng ating bida ang patungkol sa mga dragon type na mababangis na halimaw, at ang mga mababangis na halimaw na ito nga daw, na mayroong innate power at mayroong dragon physique, ay tinatawag na dragon types. At ang mga uri nga daw ng mababangis na halimaw na ito, ay may kapangyarihan o lakas na ng Tier 4 o Tier 5 pag pinanganak sila. Kaya naman talagang mas malalakas sila kumpara sa mga pangkaraniwang mababangis na halimaw. At sa alok nga daw nilang S-rank resource sa ating bida, ay kasama dito ang dugo mula sa puso ng isang 8th tier na matured ng dragon type na mabangis na halimaw. Kaya naman matapos konsumuhin ni Xu Jingming ang dugong ito, ay tiyak na tataas ng ilang ulit ang kanyang physique, kaya naman ang physical niyang lakas, ay may kukumpara na din sa isang dragon type na mabangis na halimaw. At ang bawat S-rank resource nga daw na maaari nilang ibigay sa ating bida, ay katumbas o kasing taas ng antas ng Dragon Blood, kaya naman maging si Director Suyon ay tila nais na din daw maging estudyante, sabay sabing mayaman talaga ang Modu University. Habang si Director Wu Yuan naman, ay sinabing sa pangkaraniwang pagkakataon, ay para lamang sa mga top student ng paaralan ang S-rank resources, kaya napapatanong siya kung bakit handa itong ibigay ng Modu University sa ating bida. Sabay sabing hindi na nila kayang higaitan pa ang alok ng Modu University, kaya tanggap na din nila ang pagkatalo nila sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ay sinabi pa din ng mga ito na oras na upang pumili ng paaralan si Xu Jingming, na hindi naman nagdalawang isip sa pagpili, at sinabi nga niyang tatanggapin niya ang alok ng Modu Superpower University.